Good evening din po, Brother Brenjo, and sa lahat po ng punto per punto staff, no? Meron pa akong tatanong, Brother Jando. Yes, anong tanong mo, bro? Yung una po is about sa Revelation chapter 12. And then, ang second question ko po is about the deliverance book, and then about sa holy water and holy oil. Yun po. But, una po is about po sa, sa Revelation chapter 12. Yung tanong ko po doon is, kung natalo ni Saint Michael yung lahat ng Diablo, yung dragon, si Satanas, so bakit hanggang ngayon meron pa rin Satanas? Yun po yung tanong ko dyan. Ay, magandang tanong yan, Brother Wendell. Okay, so panahon na nag-revolution ang 1/3 ng mga angel na naging fallen angel, at natalo sila ni Saint Michael. Pero inahagi sila. Kung basahin natin ang Revelation chapter 20 verse 10, Brother Jando. Okay, ano yan? Revelation chapter? Unahin lang ang unahin ang 2 Peter chapter 2 verse 4. Unahin mo na ang Okay, 2 chapter 2 verse 4. Ito ang sabi sa chapter 2 verse 4. Kahit nga mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. So sa ibang salin yan, impyerno yun, yung malalim na hukay. Sa ibang Hindi salin pinatawad ng Diyos sa mga anghel na nagkasala. Sila itinapon sa impyerno kung saan sila iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Okay, malinaw. Naitanapon sa impyerno. Ngunit, sa Revelation chapter 20 verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahirapan sila doon na araw at gabi magpakailanman. So, pati yung mga huwad na propeta itinapon sa impyerno. Pero baka kumbiyansa tayo na nandun lang sa impyerno. So, yung Revelation chapter 12 verse 9, Brother Jando. Itinapon ng napakalaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. So, ibig sabihin, dito sila sa lupa, so territorial in nature sila. Yun ang dahilan sa 1 Peter chapter 5 verse 8, babala si San Pedro. Ang tanong niya, Brother Tata, kung natalo ni Saint Michael the Archangel si Satanas, bakit meron pang mga demonyo sa mundo? Yun ang dahilan, Brother John, doon. Pagkatalo nila ay tinapon sila sa impyerno. Yun na nga, bakit daw meron pang mga demonyo kung natalo na? Dahil, Brother John, yun ang kung tingnan natin, ang mga anghel, naging fallen angel, hindi yung mga kapangyarihan nila, yung power nila, hindi yun nawala. Nanatili pa rin sa kanila. So, ibig sabihin pala, Brother Tata, yung pagkatalo nila ang naging reason, ba't sila naging fallen angel? Roger on that. Ayun. Brother Relme, yun pala ang reason. Pangalawang tanong mo sa deliverance. Yes po, salamat po sa sagot, Brother Tata, sa tanong. Ito naman po kalawang tanong ko is about sa deliverance prayer. Pwede po ba mag-deliverance kahit sa mag-deliverance prayer kahit sa family na walang basbas ng pare o obispo? Pero yung mga sacramentals is naman po siya, na-bless na po siya. Brother Tata, ang tanong naman niya is, pwede ba daw mag-deliverance sa family members kahit walang basbas ng obispo? At yung kanyang gagamitin sakramentas ay blessed po ng pare. Roger on that. Dahil sa pamilya yun, authority po kayo, pero provided nasa state of grace po kayo. Hindi lang kahit pamilya yun, pero madelikado pag hindi po kayo, wala kayo sa state of grace. So kailangan ng proper faith, proper disposal morality, state of grace. So para iwas tayo sa retaliation, kahit pamilya yun, baka ang demonyo ay hindi yun magpatalo eh. So, pwede kahit walang basbas dahil pamilya lang yun, authority po kayo sa pamilya mo,
provided yung ginagamit mo, yung binibless na using yung ritual ni Father Sikia. Hindi yung mga ordinary na blessing lang. Thank you po, Brother Tata. Yung last question ko po is about po sa holy water and holy oil. Yung holy oil po ba na blessed na is pwede po siya ba ma-refillan kapag kalahati na nang hindi pa na-bless? Pwede ba yun? Or need talaga siya ipa-bless bago siya i-refill? Pwede ra, basta yung 3/4, yung nasa yung ano ba yung sa Abaga Brother Jondo, yung 3/4 lang ang natira. Parang 3/4 lang. Yung abaga, ano yun eh? Balikat sa Abaga. Tagalog yun eh, balikat. Balikat pala. So, pwede ma-refill mo, huwag palampasin sa medyo nandyan na sa kalahati. So, ang protocol, yung nandyan na sa balikat o na 3/4 lang ang natira, i-refill mo. Magpa-bless ka, magbili kayo ng extra para i-refill yon, para hindi malampas sa yung sa balikat ng batol. Thank you po. Yun. Brother, Johnny, pwede pa magpahabol last na lang po. Sige, go ahead bro. Thank you po. About po sa mga secret image, like for example, nabasag siya, pero hindi po siya binasag na yung ang tawag nito, or accidentally po siya nabasag, tapos hindi na po siya either ma-tape mo siya, hindi na po siya pwede. So ano po ba yung mas mag-iging gawin? Okay, ano daw maiging gawin daw ng Brother Tata? Sandali lang. So, nabasag pero hindi sinadya, aksidenta lang, Yes po, accidentally lang po siya nabasag. Pero kung pwede kaya pang ma-restore, pwede i-repair, ma-restore. Pero kung hindi na, pwede na ilagay na lang yung safety, wag lang yung so wag na lang ibigay lang ng isang safety lugar, wag lang yung itapon sa kung saan. Pero kung ma-repair pa, pwede i-repair mo. Sige po, thank you po. Yun lang po yung tanong ko, thank you po. Brother Meliam ko, good evening. Good evening. Ang tanong ko is, sabi noon, ang pwede lang mag-lay ng hand ay pare. Yes, bro. Ngayon, sabi ni Brother Edgar minsan, Bro Edgar, Edgar. kunyari Sinong meron Edgar? kang sacramental na singsing. Sinong Edgar, bro? Edgar Laugan. Edgar Logan. Si bro. Ano sabi ni ba Edgar Logan? Sa isang video na na-download ko, pwede kang mag-lay hands kung meron kang singsing na sacramental. Yes, Benedictine ring, oo. Pwede yun, Yes, pero kailangan yung Benedictine ring nakaharap sa ulo ng ng i-deliverance mo. Okay. So, ang tanong ko ano-anong mga items ang pwedeng maging sacramental? Benedictine crucifix, Benedictine ring, rock salt or sea salt or table salt or pure olive oil, drinking water, exorcism bell, ano pa, incenso, ano pa? Hindi pwede yung mga ordinary items na Gaya ng necklace, bracelet. yung bro, rosary, yun, pwede yun. Yung bracelet gaya ng yung religious bracelet, ganon? Oo. Hindi. Religious Depende. bracelet. Brother Angel Santos, pwede ba daw yung religious bracelet, Brother Angel Santos? Yung 10, meron kasi tayong yung bracelet na yung parang 10 beads lang. So yung po allowed po ng ng church. So pwedeng pa-bless din po yun. It's like a rosary po. Yung kompletong rosary naman, pwede natin yan sa necklace natin for
Siyempre, for protection din po. So, pwede po yan. Pero ang tanong yata ni Brad, yung mga ordinaryong ano lang no po? Oo, ang mga ordinary items ba pwedeng maging sacramental? Oo. Bro Tata, pwede ba daw yon? Like, halimbawa nga naman, ipapabless mo yung mga ordinary. Tinidor. Kumbaga yung mga jewelry, ang ibig sabihin, mga jewelry. Oo, kaya yung, pati nga yung mga plato daw at saka kutsara, mga gamit mo sa bahay. Yung mga religious items lang yung pwede ipabless. Pero yung mga ordinary ng mga jewelry, ay hindi na yun, di man yun may tuturing na religious items Ayun, malinaw po kapatid, tama. So, basta religious items, pag sinabi religious items, kasama na po yung crucifix, rosary, medals, ring, no? Basta po, may related sa religion po. So, yun po yung... Religious items. Tama. Yes po. Isa pang question. Sige, go ahead, bro. Medyo pinag-aaralan ko yung Greek letters. Yung first 7 letters alpha, beta, gamma, delta, eta, theta. Yung pangalan pala ni Bro Tata is Greek. Rolando? Ronaldo? Rinaldo ko. Reynaldo? Reynaldo pero hinog wala brada na. Yung baka yung tata, baka yung tata ibig sabihin niya? Yung tata, hindi ba ano yan? Derivative ng Greek letter na theta? Hindi ko alam dahil yung Rinaldo po ang first name ko, pero yung nickname ko ang kumbaga ang may gusto, yung pari nga nagbinyag sa akin. Instead nga ang nickname ko is Ray, dahil Rinaldo, yung gusto ng magulang ko, Ray. Pero sabi niya, Ray, Cristo Ray, kabali, yung king. Pero gusto ng pari na tata. Yung isang Columban Press, yun dahil lang na nilagyan na lang natin ng It's Tata. Okay. So siya ang nagbigay, pero hindi ko alam kung saan yun galing. Yung Tata, brother. Sayang, akala ko nakuha ko na yung sikreto. Thank you po. Yun lang. Okay, thank you. Yung theta kasi, ang meaning kasi ng TH po yun Parang alpha, A. Beta, B. Yun. Theta, TH yun. Parang theos. Yung ginagamit sa theos na T na parang bilog tapos may linya sa gitna. Theta yun. Theta. Ibig sabihin, TH. Yun namang T, as in T lang, at ang kanya ng katamian sabaton, T lang yun, pero yung TH, yung theta, TH yun, theos, yung ganon. Okay, thank you Brother Meliam ko sa iyong katanungan.